Huwag kang sumunod, ha? Tingnan mo, lulunod kita. Mahal ko, aray, mahal ko, sinabi ko sa'yo huwag sumuway. Mahal ko, pinagpala ka pa nga na mapangasawa si Tang Xiao. Ano pa bang problema mo? Tanong ko lang. Sasagutin mo ba o hindi? Sasagutin ko. Ikaw ang magpakasal. Mamamatay na lang ako, hindi ako magpapakasal sa tampalasang yun. Nakuha ko na ang 1,000,000 na dowry. Sasabihin ko sa'yo, magpapakasal ka man o hindi, kailangan mong magpakasal. Kung gusto mong magpakasal, ikaw ang magpakasal. Kung hindi, siya ang magpakasal. Matigas ang ulo, ha? CJ, matigas ang ulo, huwag sumunod, inumin mo to, inumin. Inumin mo. Inom. Matigas pa rin ang ulo, ayaw sumunod, ha? Kapag naubos mo ang malaking basong ito ng pampagana, tingnan natin ang mangyayari sa'yo. Tatawagan ko na si Ginoong Tang. Ngayong gabi, ipapasok na kayo sa silid tulugan. Haha. Linisin mo ng mabuti, linisin mo. Alagaan mong mabuti si Ginoong Tang. Hindi pwede. Hindi ako pwedeng magpakasal kay Ginoong Tang, kailangan kong tumakas. Ay, alam ko na lolo, hinahanap ko na. Ang laki ng West Sea, hindi mo naman sinabi ang eksaktong lokasyon. Saan ako maghahanap? Sige, alam ko na. Binibini, ikaw. Pakiusap. Sagipin mo ako. Bilisan mo. Saan na siya? Nakita ko siyang pumunta rito. Tingnan natin sa kabilang banda. Tara. Kumusta ka? Okay ka pa ba? Ang lakas ng epekto ng gamot na iyon. Anong gagawin? Sino siya? Parang pamilyar. Hindi ko maalala. Tingnan natin sa kabilang banda. Maghahanap muna ako ng lugar para makapagpahinga ka. Binibini, okay ka lang ba? Kumusta ka? Sagipin mo ako. Sagipin ka? Naku, hindi ako doktor. Paano kita sasagipin? Ako. Kailangan kita. Kailangan mo ako. Pero hindi ako doktor, wala akong magagawa para tulungan ka. Baka, mahiga ka muna at magpahinga. Nadroga ako. Kailangan kong tulungan mo akong magkaroon ng antidote. Antidote.
Hindi ako pwedeng maging antidote, hindi ako doktor, hindi kita matutulungan. Ah, Huwag kang sumigaw, huwag kang matakot. bakit ganito? Mabait akong tao, ganito ang nangyari kagabi. Nakita tayo tapos. Kagabi ako. Kahapon. Kagabi ay parang walang nangyari, utang na loob ko sa'yo. Pananagutan kita. Paano mo ako pananagutan? Ako, Sige na. Dahil hindi ka gising sa sarili mo. Ako na ang bahala sa'yo. paano mo ako alagaan? May 5 milyon sa card na ito. Mag-set tayo ng oras para magpakasal. Ito na ang bigay ko sa'yo. Ano? 5 milyon. Magpakasal. Totoo ba to? Nag-show-short film ba tayo? Naman. Pwede ka ring tumanggi. Nakilala ko ang isang bossy na presidente. Maliligtas na ako. Mas mabuti pang ibalik ang 1 milyon kay Tang Xiao. At ang 1 pang milyon sa aking ina, parang magbabayad ko sa kanya sa loob ng 20 taon. Hindi ako basta-bastang babae. Sa totoo lang, kagabi, ako ay inampon ng aking ina. Sige, hindi na mahalaga. Sabihin mo lang kung gusto mo akong pakasalan. Dagdagan mo ang bayad. Bakit ka tumatawa? Wala, hindi pa ako nakakita ng tulad mo para sa pera. Ibinenta mo ang sarili mo. Sa totoo lang, takot lang ako sa kahirapan mula pagkabata. 2 milyon lang ang kailangan ko, ang iba. Kunin mo na. Hindi ko inakala may ganitong babae pa pala sa mundo na ayaw ng sobrang pera. Gusto mo iway? Opo. Ayos ka, malandi ka. Lumalaban ka pa sa akin. Ano yan, namatay sa bibig mo? Ang baho mo. Paano ka nagsasalita sa nanay? Walang respeto. Ma, mukha ba siyang nanay? Itinuring ba niya akong anak? Sumusobra ka. Tawagan mo si Tang Xiao. Papuntahin mo na ngayon para maayos tong malandi. CJ, kagabi hindi yata nasarapan si Tang Xiao. Hindi mo siya tutulungan? Ikaw, hoy. Saan ka ba talaga naglibot tagabi? Sasabihin ko sa'yo. Habang wala pa si Tang Xiao ngayon, Problema niyo iyon, hindi naman ako pumayag. hindi ka pumayag. Wala ka bang ambag sa pagkain at gastos sa bahay na to? Pinakain kita ng malaki. Hangil lang ba kinain mo? Ay naku, Lanlan. Bakit ako nagkaroon ng ganitong walang utang na loob? Buhay ko. Ang hira-hirap. Tama na, pera lang ba? Bigay ko na. Eto na. Ayos. Dali. 2 milyon to, nasaan yung 1 milyon? Ibalik mo kay Tang Xiao. Yung 1 milyon sa inyo na. Nakita mo na ba ang 2 milyon? Alam mo ba kung gaano karami yon? Sobra ka sa panonood ng short drama, 2 milyon agad. Gising ka pa ba? Nananaginip ka? Linmuan, nagkakaisip ka ba? O naubusan na ng pera? Itong sira-sirang card. Sinong niloloko mo? Kung ayaw niyong maniwala, check niyo. Titingnan ko ngayon kung talagang may 2 milyon sa sira-sirang card na to. Kung niloloko mo ako, pupungusan kita ng dila.
puputulin ko ang 10 daliri mo. Gagawin kitang ngalang kwenta. Ma, may 2 milyon nga talaga dito. Diyos ko. Saan nakuha ng batang to ang ganitong kalaking pera? Di na kailangang magtanong, siguradong ninakaw sa ibang lalaki. Naku. 2 milyon agad ang tip. Talagang napakayaman yun. Ay naku, anak, mahal kong anak. Sige, susunod na ako sa'yo. Di na tayo magpapakasal sa kung sino mang. Tangsyaw na yan. Luto na lang ako ng masarap para sa'yo, ha? Di na kailangan. Binigay ko na ang pera. Mula ngayon, tapos na tayo. Hoy, tumigil ka diyan. Ano? 20 taon kitang pinalaki ng pagod. Ngayon gusto mong magwalang bahala? Isip-isipin mo. Impossible yan. Umalis ka dyan. Muan, nay. Hayaan mo na siyang umalis. 2 milyon na ang meron tayo. Anong ikinatatakot? Hayaan mo siyang mamatay sa labas. Di mo naiintindihan. Dalawampung taon kitang pinalaki ng pagod. Ngayon gusto mong magwalang bahala? Isip-isipin mo. Impossible yan. Ito ang aking pamilya. Noon. Nanatili lang ako dahil sa natitirang pagmamahalan. Sa wakas, malaya na ako. Pero saan na ba ako pupunta? Ikaw pala. Sabi ko, pananagutan kita. Anong nangyari? Kahit di mo sabihin, halos nahulaan ko na. Ibinenta ako ng aking inang ampon kay Tangsyaw. Sa halagang 1 milyon. Si Tangyan ang maton dito. Ang perang binigay mo. 1 milyon ang ibinalik ko kay Tangsyaw, ang natira. Ibinigay ko sa aking inang ampon. Sa ganito, tapos na ako. Sa pamilyang yon, wala nang koneksyon. Ang pera mo, ibabalik ko sa ibang pagkakataon. Ganun pala. Anong gagawin mo ngayon? May pupuntahan ka ba? Kahit saan, mas mabuti kaysa sa pamilyang yon. Ganito na lang. Kailangan ko ng asawa. Pinapakasal ako ng tatay ko. Sa loob ng 1 buwan, magpakasal tayo. Ganito, magkakaroon ka ng pamilya at matatapos ko na ang misyon ko. Yung pera, ituring na lang natin bigay ko sa'yo. Ano sa tingin mo? Gusto mong pakasalan ako. Huwag kang mag-alala, hindi ako masamang tao. Mula nung gabing iyon na nakilala ko siya, alam ko nang mabuti siyang tao. Kahit hindi ako mayaman, kaya kitang sustentuhan ng walang problema. Pag-isipan mo. Hindi na kailangang mag-isip. Payag ako. Pero kaya kong buhayin ang sarili ko. Hindi ako nagkamali. Mabuting babae siya. Pag-usapan na lang natin yan mamaya. Tara, magparehistro na tayo ng kasal. Ha? Maligayang bati sa inyong dalawa. Asawa na tayo. Ang bilis naman. Shensi ay ikaw ang presidente ng Shen Corporation. Shensi, Ano? Nagsisisi ka na? ha? Talagang presidente ka ng Shen Corporation. Shensi, Hindi ko pa pwedeng sabihin sa kanya ang totoo kong pagkatao. Ay, pareho lang ng pangalan. Nagkataon lang. buti naman. Akala ko naman.
Parang sa short film na lang. Bakit? Ayaw mo bang presidente ako? Yes, son. Para sa akin, basta't. Matatag at masaya ang buhay natin, okay na yon. Wow! Ito bahay mo to. Yun mas tama sigurong sabihin. Bahay natin to. Ang laki at ganda naman. Paano mo nakuha ang ganito kagandang bahay? Para maging totoo, nagtatrabaho ako sa Shen Corporation. Dahil napakahalaga ko sa presidente at sa trabaho ko. Binigyan niya ako ng bahay na to. Sabi ko nga sa'yo, kaya kitang sustentuhan ng walang problema. Tara na. Wow! May hardin pa pala sa bahay. Talagang bahay ko ba to? Hindi ba to panaginip lang? Hindi ko inaasahan na ako, isang babaeng pobre, ay magkakaroon ng gantong pagkakataon. Nasaan na yung bossy kong si? Wow! Marunong ka palang magluto. Elanan, hindi masarap. Tikman mo na. Pero, dapat ako yung nagluluto para sa'yo. Pareho lang. Walang dapat. O hindi dapat. Tikman mo. Nga pala, maghahanap ako ng trabaho ngayon. Elanan, kung talagang gusto mong magtrabaho, edi. Mag-umpisa ka muna bilang intern. Sige, sabihin mo sa boss kung papayag siya. Siyempre papayag yon. Pumasok ka na ngayon. Kung may problema, tawagan mo agad ako. Gagana ba pag sinabi kong kilala kita? Subukan mo. Di ka pwedeng pumasok. Pumasok ako para magtrabaho. Nasaan ay mo? Wala pa akong... Lin Muan, anong ginagawa mo dito? Siyempre, pumasok ako para magtrabaho. Magtrabaho. Dilat-dilatan mo ngayang mata mo. Ito ang Shen Group. Dito ba pwedeng pumasok ang katulad mo? Kung nakapasok ka, bakit ako hindi? Lin Muan, wala ka bang hiya? Ako, ang anak ng negosyante sa South Sea Jewelry. Ang nobya niyang Master Liu. Ikaw, walang pamilya. At walang kumakalingang hampas lupa. Anong ikakapantay mo sa akin? Wala nga. Pero yung boyfriend mo dati, parang hindi siya Parang isang Song, isang Zhu. Tapos dalawa pa, ano nga ulit apelyido? Nakalimutan ko na. Ate, mas mabilis ka pa magpalit ng lalaki kaysa magpalit ng damit. Huwag kang magsalita ng ganyan, baka mapunik ko ang bibig mo. Liu Xiao, hinampas niya ako. Parang hinampas ka rin niya. Sampalin mo siya para sa akin. Mahal, akala mo ba basurahan ako? Sino yan? Nanggugulo pa sa harap ng kumpanya. Ano ba to, palengk? Supervisor. Nagsisinungaling tong babae, nagkakalat ng maling impormasyon. Gusto niyang makapasok sa kumpanya para maghasik ng gulo. Paano mo nalaman? Kasi isa siyang ulilang walang pamilya. Wala nang mabuhay, gusto niyang maghiganti sa lipunan. Gusto pa niyang isama ang kumpanya sa kapahamakan. Mga kasinungalingan. Kung hindi, ipakita mo ang permit na pirmado ng supervisor. Meron ka ba? Ito, Alam ng lahat na para makapasok sa Shen Group, kailangan ng pirma mula sa supervisor. Ikaw, maliit ka pa, nagpapanggap ka lang. hindi ko alam yun. Halugugin. Magandang palabas na ito, Yem. Teka, huwag kayong lumapit. Hindi ako nagpapanggap, nag-o-old talaga ako. Oh, bakit hindi ko alam? Si Shenzi ang nag-utos sa akin. Mahal, nagsisinungaling ka ng walang basehan. Alam mo ba kung sino si Shenzi?
Siya ang young master ng Shen Group. Isang napaka-impluensyang tao sa buong West Sea. Sinasabi mo, siya ang nag-utos sa'yo. Parang panaginip lang yan. Hindi yang master si Shensi. Nagkataon lang na magkapangalan sila. Tanong ko sa'yo, anong relasyon mo sa young master namin? Ako, Ikaw, isang ulilang ngalang pamilya. Gusto mo pang makilala ang chairman? Huwag kang mangarap. Matagal na ako sa kumpanya, sa screen ko lang siya nakita. Di ko pa nga siya nakikita ng personal. Ano pang hinihintay nyo? Halugugin. ay, Ngayon ka na mag-report. Kung may problema, tawagan mo agad ako. teka. Hoy, Shensi, nasa harap ako ngayon ng punong tanggapan ng grupo. Sinasabi nila na impostor ako at gusto pa akong i-search. Sabi mo epektibo ang pagbanggit sa pangalan mo, bakit hindi ito gumana? Hoy, dumating ka na agad. Sige, papuntahin ko na si Sujan para sunduin ka. Huwag kang matakot. Huwag ninyong pakinggan ang sinasabi niya. I-search ninyo siya. Huwag kayong magkakagulo, sasabihin ko sa inyo. Black belt ako sa taekwondo, Nintdan, champion sa libreng boxing. Mga walang kwenta. Ang aking jade bracelet, 1,000,000 at kalahati. Ikaw na maliit na kaibigan. Tigilan ninyo yan. Akala ko ba nababaliw ka na? Alam mo ba kung sino siya? Wala akong pakialam kung sino siya. Kahit si Jesus ang dumating ngayon, hindi siya maliligtas, siguradong mamamatay siya. Yan ang sinasabi ko. Gago. Gigisingin kita. Alam ko na, siya pala ang iyong munting kasintahan. Zhao Jian, sasabihin ko sa iyo. Ang bayad sa pinsala sa aking katawan, 1,000,000. Ang aking jade bracelet, 1,000,000 at kalahati. Kabuuan ay 2,000,000 at kalahati. Sasabihin ko sa iyo, kung hindi mo ibabalik sa akin ang perang ito ngayon, gagawin kong hindi makikita ng iyong munting kasintahan ang araw ng bukas. Maglakas loob ka. Sasabihin ko uli sa iyo, siya ay tao ni Boss Shen. Huwag ninyong pakinggan ang sinasabi niya. Kunin ninyo ang mga mata nitong magandang dalagita at bunutin ninyo. Sino ang maglakas loob? Halika. Bitawan mo ako, maraming tao dito. Hayaan mo silang tumingin, niyakap ko lang ang aking asawa, hindi ito illegal. Sige na. Asawa, natakot ka. Sige, hindi mo alam. Kanina ay halos mamatay na ako sa takot. Huwag kang matakot. Nandito ako. Mabuti ka, Lin Muan. May isa pang kasintahan. Ikaw na maganda, ilang lalaki na ba ang iyong nakatulugan? Kahiin ang kanyang bibig pagkatapos palayasin sa grupo. Opo. Bitawan ninyo ako. Ikaw ba talaga ang presidente ng Shen Group? Asawa, patawarin mo ako, hindi ko sinabi sa iyo ang totoo. Ipakikilala ko ng formal sa lahat, ito ang aking asawa. Lin Muan. Simula ngayon, siya ang bagong tagapamahala ng grupo sa inyong lahat. Ingatan mo ako. Jiang Shan. Mukhang hindi na matatag ang iyong Jiang Shan. Boss Shen. Bulag ako, hindi ko nakilala ang misis. Patawarin mo ako. Sino kanina? Ang gustong bunutin ang mata ng misis ko. Para hindi na makakita pa. May kasalanan ako, dapat mamatay ako. Patawarin mo ako. Ipinahayag ko ang pagtanggal kay Jiang Shan sa posisyon bilang supervisor at pagbabawal sa buong industriya. Ikaw talaga ang sinasabi nilang mapang-aping hepe. Ano sa palagay mo? O ikaw, alamin mo agad ang saklaw ng iyong trabaho. Simula na ba? Ako, mag-i-intern na lang muna ako. Magsisimula ako sa pinakamababa. Anong kinakatakot mo? Nandito naman ako. Alaynan. Ano nang nangyari? Hinahabol ka ng takot. Nandito pa ako. Huwag kang matakot. Hindi ako takot. Isipin na lang natin kung paano tayo lalabas. May tao ba dyan? Ano nang gagawin natin? May tao ba dyan? Ngayon hindi ka na makakatakas. Kung mamatay ka, akin na ang Imperial Capital Group. Hihi. Tingnan natin kung paano ka mamamatay. Sige na.
Huwag kang maingay, baka maubusan tayo ng hangin. Ayoko. Kakasimula ko lang maging misis ng mapang-aping hepe. Ayokong mamatay agad, kailangan kong makalabas ka agad. Sige na. Paglabas mo. Paano mo gustong tamasahin ang pagiging misis ng mapang-aping hepe? Ako. Araw-araw akong magta-taxi papasok sa trabaho. Kakain ako ng masarap araw-araw. Bibili ako ng malaking kama at marami pang magagandang damit. Hindi ko akalain na ganito kasimple ang definisyon niya ng kaligayahan. At saka, kung hindi ako makalabas, siguraduhin mong ikaw ang lalabas ng buhay. Humanap ka ng taong mas mabuti sa'yo kaysa sa akin. At isa pa, huwag mo akong kalilimutan. Ang lokasyon ay nasa loob ng elevator. Boss Shen. Bilis, humanap ng bareta. May dumating na, may sasaklolo sa atin. Boss Shen. Ita. Ang tigas ng buhay mo. Sa susunod, hindi ka na magkakataon. Boss Shen, okay ka lang ba? Okay lang ako. Nataranta ang misis, isama mo siya pahinga. Sage. Hoy, hipag. Hindi, bakit naman nasira ang elevator ng kumpanya? Hipag, okay ka lang? Dalhin kita sa ospital. Kuya, hindi na kailangan. Pwede na si Zujen ang mag-asikaso. Marami pang gagawin sa kumpanya ngayon. Assistant Zhao. Tulungan mo si Boss Shen. Hipag, umalis ka na. Ito, basahin mo lahat ngayong araw. Lolo, bakit ka nandito? AME. Dumaan ako para sabihin sa iyo. Hoy, makinig ka. Bukas, ang apo kong babae ay kakain dito. Pag-usapan natin ang relasyon ninyo at magpaplano ng kasal. Kaya, utusan kita, siguraduhin mong umuwi ka dito. Lolo, hindi pwede. May asawa na ako, ayaw mo. Ano magsasabi ako ng ganito, ba? E di hiwalayan mo at takasalan si One Earth. Ay, hindi pwede, Lolo. Huwag kang mag-arte. Ikaw, bitawan mo ako. Ay. Lolo, huwag ka nang mag-arte. Sige, papayag ako. Pupunta ako bukas, pwede na ba? Epektibo pala ito. Hoy, nakikipagplastikan ka sa akin? Wala ka pa sa kalye. Ang tanga-tanga mo talaga. Pinatanggal mo pa si Shen Zi at binan sa buong industriya. Wasak ang plano natin. Amy, hindi ako titigil. Babawiin ko lahat ng nawala sa akin. Sage, tuloy pa rin ang partnership natin. Ang imperyo ng Shen, sa akin din mapupunta. Pero ngayon, ano ang susunod nating gagawin? AME. Madali lang. Hipag. Anong nangyari sa iyo? Kuya, okay lang ako. Huwag mo akong intindihin. Paano naman pwede yon? Sinabi sa akin ni Z na dapat bantayan kita at painumin ng gamot. Ngayong nainom mo na ang gamot. Bakit ang pula-pula pa rin na mukha mo? Baka may lagnat ka. Kuya, ang binigay mo sa akin. Ano ba talaga ang gamot na iyon? Gamot lang mula sa doktor. Hahawakan kita ulit. Lumayo ka. Aray, bakit ang init din ng kamay mo? Huwag mo akong hawakan. Halika, Bitawan mo. Tingnan na kita. Bitawan mo ako. Halika. Huwag mo akong hawakan. kakagatin mo pa ako. Ayaw mo ng mabuti, gusto mo ng masama? No, gago.
Hayop ka, kuya mo ako. Ziyi, nagkakamali ka. May lagnat si Bonso. Dadalhin ko siya sa ospital. Nakita ko lahat, ikaw. Aba, Bonso, nanapak ka pa ako. Wala na akong kapatid na tulad mo. Paumanhin. Huli na ako. Sa hinaharap, ipagtatanggol kita, maniwala ka sa akin. Z. Sige na. Huwag ka nang umiyak. Linmuan, ang ganda-ganda mo. Bakit ikaw ang nakapag-asawa ng mayaman? Naging mayamang misis. Ako hindi, isa kang basurang pinulot lang. Bakit ikaw ang nakapasok sa mayamang pamilya? Papatayin ko siya. Sige na sige, Lanlan. Huwag ka nang magalit, baka magkasakit ka. Makinig ka sa akin, mag-isip tayo ng paan para pigilan yung kaibigan mo. Para mawala ang yabang niya. Patayin siya. Gusto mo bang mamatay? Shanshan, ano ang gagawin natin? Gawin ang sinasabi ko. Shensi, maghihiganti ako. Guguluhin ko ang buhay mo, sisirain ko ito ng lubusan. Linmuan, umuwi ka na agad. Akala mo ba pag nakapag-asawa ka ng mayaman, hindi mo na kailangang alalahanin si nanay? Huwag mong kakalimutan. Ang buhay mo, noon, iniligtas ni nanay mula sa bunganga ng lobo. Walang utang na loob. Ano nangyari sa kanya? Malapit nang mamatay. May malubhang sakit na, nasisyahan ka na ba? Binigay ko na ang dapat ibigay, tapos na tayo. Ang dali-dali mong sabihin. Akala mo pag mayaman ka na, pwede mo nang itakwil ang pamilya. Sasabihin ko sa'yo, kung hindi ka uwi para bisitahin si nanay. Araw-araw akong pupunta sa kumpanya para magulo, ipapaalam ko sa lahat kung anong klaseng tao si Mrs. Shen. Tingnan natin kung anong iba pang panlilin lang ang meron kayo. Nanay, dapat magaling kang mag-arte mamaya. Huwag kang mag-alala. Nanay, magaling kang mag-arte mamaya. Ay naku, huwag kang mag-alala. Kailangan pa ba kitang turuan? Ay naku nanay, ano nangyari sa'yo nanay? Kapatid, halika tingnan mo si nanay, ganito nakalala ang kanyang sakit. Ano nangyari sa'yo? Malapit na mamatay si nanay, maglabas ka ng pera para ipagamot siya. Kung huli na, hindi na ito magagawa. Ano ginagawa mo? Bakit mo tinanggal ang oxygen tube ni nanay? Ay, ang pangit naman ng pag-arte ninyo. Ang rating sa Dauban, hindi lalampas ng 2.5. Ano ibig mong sabihin? Naghira si nanay mag-isa para palakihin tayong dalawa. Ngayon, panahon na para alagaan natin siya. Pero wala kang pakialam. Humingi ka ng pera sa akin, sasabihin ko ng diretso, wala ako. Ayos walang utang na loob, nang away ka pa. Kung hindi ka magbibigay ng 1 milyon ngayon, hindi ka makakalabas ng pintuan ng Lin. Ayos sasabihin ko sa'yo, nakapag-asawa ka ng mayaman. Dapat mo kaming sustentuhan ni nanay, bayaran ang aming pag-aalaga sa'yo. Tao. Ano gagawin ninyo? Ano nangyari kay Muan? Baka siya. Shensik siya. Ano ginawa kay Muan? Ziyi, ano ibig mong sabihin? Ay, sinabi ko na sa'yo ng maaming bises. Dadalhin ko ang hipag ko sa ospital. Hindi mo akalain na ang sarili mong kuya ay gustong kasamantalahan ang kapatid ng asawa mo. Impossible yon. Ngayon nawala si Muan, paano mo magagawa? Naibintang ito sa kuya mo? Sige, pag nahanap ko na si Muan,
Malalaman ko na kung anong klaseng tao ka. Z, sa tingin mo, pumunta ba si Muan sa bahay ng pamilya Lin? Hindi naman, diniskonekta na niya ang ugnayan sa pamilya Lin. Hindi pwede, kailangan kong pumunta doon at tignan. Ngayon, sigurado kang mamamatay ka na. Wan. Ay naku, aking mabuting manugang, dumating ka. Oh, pagdating mo, naging mas marangal ang aking munting bahay. Bilis, umupo ka dito. Magpapahanda ako ng sa para sa'yo, manugang. Hindi na. Nandito ba si Wanwan sa bahay mo? Ay naku, nakauwi na si Muan. Ngunit, masama ang pakiramdam niya, katatanda lang niya sa higaan. Alin na kwarto? Ay naku, bakit ka nagmamadali? Bagong timpla kong sa, uminom ka muna. Pagkatapos mong uminom, dadalhin na kita doon. Dalhin mo na ako doon. Kayo mga kabataan ngayon, bakit ba laging nagmamadali Ako. Anong nangyari sa akin? Umupo ka muna. Uminom ka pa ng tsa, tapos dadalhin na kita doon. Batang lalaki, ang iniinom mo ay isang malakas na gamot, wala pang 2 minuto. Siguradong mahihimatay ka na. Swerte na ni Mulan ngayon. Ikaw ba ay? Ako. Anong nangyari sa akin? Manugang, namimiss mo na si Wanwan, diba? Halika, dadalhin kita sa kanya. Nandyan lang si Wanwan. Halika. Nasa loob lang si Wanwan. Halika na. Manugang. Pumasok ka na. Magandang gabi, manugang. Ginoong Shen. Sino ka? Ginoong Shen, ako nga ang taong hinahanap mo. Bilis, sumama ka na sa akin. Shenzi. Ngayon, ako mismo ang maghahatid sa iyo sa kamatayan. Buisit, ang dilim dito. Walang anumang ingay. Patay na ba lahat? Ay, nakuha ko na. Aba, masyadong abala, tong lalaking tusa. Kasiyahan at kaligayahan. AMEA, papasok ako para kumuha ng video. Guguluhin ko ang buhay mo. Hindi pwede. Teka muna. Hindi pwede, hintayin mo ako. Huwag mo akong patagalin. Kuya, bakit nandito siya? Hoy! Ang sarap pala ng buhay mo. Wanwan. Mahal, wow, ang galing-galing mo. Wow, mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita talaga. Tagumpay. Tagumpay ang anak kong babae. Ngayon, hintayin na lang natin ang pagpasok niya sa mayamang pamilya. Lin Muan, tanga ka.
Hindi mo alam ang panganib. Nararapat lang sa impyerno. Wanwan, okay ka lang ba? Z. Anong nangyari sa iyo? Hoy, Zujan. Pumunta agad sa bahay ng Luis. Sage, Ma'am, hintayin mo lang ako. Papunta na ako. Z, binigyan ka ng gamot. Ito ay isang bitag. Aray. Sino ka? Bakit ikaw? Tulong. May magnanakaw. Tumigil ka. May magnanakaw. Nasaan na? Saan na siya pumunta? Doktor, kumusta na? Huwag kang mag-alala, Boss Shen. Okay na si Ma'am. Ah, nga pala, Boss Shen. May masasabi pa ako sa iyong magandang balita. Buntis si Ma'am. Talaga ba? Magiging ama na ako. Congratulations, Boss Shen. Doktor, gamutin mo agad ang sugat ni ma'am. Siguraduhin mo na mananatili siyang malusog habang nagbubuntis. Opo, Boss Shen. Ara na. Hoy, Lolo. Ulol ka, bukas na ang araw na. Pupunta si Warner dito sa bahay. Ayusin mo ang sarili mo para makilala mo ang iyong nobya. Samahan mo siyang kumain ng hapunan. Kung may gagawin kang kalokohan, hindi kita patatawarin. Sige, alam ko na. Bukas, siguradong pupunta ako. Bilis, pakinggan ko ang boses ng baby. Napakaliit pa ng bata, wala pa siyang maririnig. Boss Shen, Anong nangyari? ang sakit sa puso ng lolo mo. Na-attack ulit. Bakit biglang nagkasakit si Lolo? Siguro dahil noong nakaraang araw, binigo siya ni Boss Shen. Kasalanan ko ito kay Lolo. Dapat sinamahan ko siya sa pag-arte. Para masaya siya. Kasalanan ko yon, nahabag ako at pumayag kay Lolo. Huwag mong sabihin yan. Maami pang nakakainis na bagay. Ano pa? Yung kuya mo, noong nakaraang araw nagmaniho siya. Bigla na lang nasira ang preno. Muntik na siyang tumama sa ilog. At ang kakaiba, kotse mo pala ang ginamit niya. Coach ko, Huwag mo muna akong intindihin. Puntahan mo na si Lolo. May doktor naman dito na mag-aalaga. Hay, paano ko kaya mapapasaya si Lolo? Nang hindi magagalit si Zee? Abala silang lahat sa pagpapasaya ng asawa. At sa pagdalaw sa matandang yon. Ang Shen Group. Sa wakas ay akin na. Hahaha. Ganito kalaking kumpanya. Maglilipat ng ilang bilyon, walang problema siguro. Hoy, Finance. Pumunta ka rito. Lolo, huwag ka nang magalit. Magpakabuti tayo. Pangalagaan ang kalusugan at mabuhay hanggang 100 taon. Batang lalaki, kung susundin mo lang ang sinasabi ni Lolo, at nakakasalan si Warner, gagaling agad si Lolo. Pero kung muling pinaikot mo ang ulo ni Lolo, hindi kita patatawarin. Nga,
Lolo ang lahat sa amin. Napag-isipan ko na. Sasamahan ko si Lolo sa pag-arte para mapasaya siya. Sige, susundin kita. Mabuti. Sa susunod na linggo, maghahanda ko ng engagement party para sa iyo at kay Warner sa bahay. At ipapahayag sa buong West Sea. Para malaman ng lahat. At saka, naghanda ako ng 100 milyon na dowry. Ah, Ano yon? Napakaganda at napakabait talaga ng batang yon na si Warner. Sa unang tingin pa lang, magugustuhan mo na siya. ayos lang, Lolo. Gusto ko, magugustuhan ko siya. Hahaha. Paano ko kaya mapapasaya si Lolo? At hindi magagalit si Juan? Halika, Juan, kain ka pa para sa ating anak. Hindi na ako makakapagkain pa. Ngayon na ang huling araw, ano nang gagawin ko, Paano ako makakaalis? Yun sinabi ng ospital na kailangan pa raw. Ng isang pagsusuri. Hindi kaya gusto niyang samahan ko siya. Sana may mahalagang bagay siya para hindi siya makapunta. Yun, mayroon akong napaka-importanteng kontrata ngayon, baka. Bukas na tayo pumunta. Ikaw na ang bahala sa iyo, kaya ko namang mag-isa. Eh hindi ako mapapanatag kung mag-isa ka, baka. Si Sujan na lang ang sumama sa'yo. Napaka-importante sa dali ng pirmahan ng kontrata. Si President Jun na lang ang tumulong sa iyo, Kaya ko namang mag-isa, huwag kang mag-alala. Hindi maganda yon. Huwag kang mag-alala, kaya kong mag-isa. Ganito na lang muna, tingnan natin ang mangyayari. President Shen. Nanay Lin, narito na kayo. Kumusta po kayo? Kumusta po kayo? Mas bata pa kayong tingnan kaysa sa laawan. Ginoong Shen, ang galing-galing ninyong magpakita. Napakaswerte ng aming lanlan na mahanap kayo. Sobra naman po kayo. Lin Muan. Ikaw na magandang-maganda. Paano ka nakapaglakas loob na pumunta sa ganitong okasyon? Nahihiya ako para sa iyo. Lin Mulan, wala namang masamang ginawa ang konsensya ko. Bakit ako ikinahihiya? Kanino ako ikinahihiya? Nga pala, bakit kayo narito? Mukhang may mga gustong magpakasal sa mayaman. Grabe ang paghahangad. Pero hindi man lang tumingin sa salamin. Tingnan kung karapat-dapat ba. Sige na, Lanlan. Huwag na nating pag-aksayahan ng panahon. Nakakahiya ang makipag-usap sa ganitong uri ng tao. Sasabihin ko na sa iyo ang totoo. Ang aming Mulan ay nagkakasundo na ni Ginoong Shen. Pamilya na kami. Ikaw pala iyon noong gabing iyon. Sige, ituring na lang natin na pinagtagpo kayo ng tadhana, mga ligaw na ibon. Pangit ng bibig mo. Kahit papaano, kami ni Shen Gongzi ay tunay na nagmamahalan. Ngayong araw, bilang pamilya. Kami inanyayahan sa hapunan. Sino ang nag-imbita sa iyo? Karapat-dapat ka ba? Ang karapatan, hindi mo desisyon. Kapag pinalayas ka, mas kahiya-hiya. Hoy, nagpapanggap ka pa. Gayon ang kasal ni Shenzi. Itinapon ka na, hindi mo pa nakikita. Anong lakas ng loob mong pumunta dito? Kung ako ikaw, binitbit ko na ang sarili ko sa puno. Tumahimik ka. Hindi ganoon si Z. Hindi niya gagawin ang pagtataksil. Malalaman mo mamaya kung taksil o hindi. Ay, buta ka pala. Nagdalantaw ka kay Shenzi. Tingnan natin kung paano ka lalabas ito. Wow, hindi ko napansin. Ang bilis. Aninong anak naman ang nasa tiyan mo? Mas magaling ka sa paghahanap ng lalaki. Diba, Shenzong? Ikaw, Tama na, Lanlan. Huwag na nating pasinin ang ganyang traidor. Ang ganyang traidor sa huli. Magiging kasangkapan lang sa pag-aanak. Tingnan mo. Iniwan na siya, di ba? Hindi ganoon si Z. sinong maingay sa labas? Si Shen Laoy pala. Kumusta? Kumusta? Napakalaking karangalan. Bong si Hai, alam ng lahat.
Kayo ang sandigan ng lahat. Lolo, bakit pa kayo nag-abala? Na lumabas? Ako na ang bahala. Narinig ko kasi ang ingay sa labas. Malaking araw ito ng kapatid mo, baka masira mo. Ha 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 ha. Ito ang iai ko ngayon, yung mga walang kwenta. Ikaw na ang bahala. Aray. AME. Bakit hindi pa dumating si Z? Huwag mag-alala. Haha, Lolo, siguro naglalasing na naman. Shenzong, anong nangyayari? May gagawin pa ako. Hoy, kapatid, saan ka pupunta? Hinihintay ka ng buong pamilya. Bakit ka pa nahihiya? Ikaw, sa araw-araw hindi kita nakikitang nahihiya. Halika na, halika na. Tingnan mo, saan ka ba napunta? Pinaghintay mo ng matagal si Binibining Warner. Muan, hindi ba't nagpapa-check up ka sa pagbubuntis? Hindi ba't pumirma ka ng kontrata? Ito. Ano ba itong ginagawa ninyong dalawa? Lolo, siya si Muan, ang aking asawa. Paumanhin po, Lolo. Talagang hindi ko alam, Lolo Z. Ang apo ninyo. Palagi ko pong gustong pasayahin kayo. Pareho pala ang iniisip namin. Mabait kang bata. Hindi kita sinisisi, anak. Bakit hindi mo sinabi agad sa lolo? Lolo, hindi ko rin alam na ang Warner na sinasabi niyo ay si Muan pala. Hihi. Kaya nga, kung may tadhana, magiging pamilya talaga. Inuman ninyong dalawa ng baso, ng pag-isang dibdib. Lolo, hindi siya pwedeng uminom. Kayo naman, magkakaroon na kayo ng apo sa tuhod. Angkan ng Shen. 8 henerasyon, isang lalaki ang tagapagmana. Ngayon, malaking kasiyahan. Ay naku, talagang napakalaking biyaya ito. Hindi ko inaasahan na ang anak kong ito ay magkakaroon ng ganitong kapalaran na mapapangasawa sa angkan na Shen. Na makakapagkamag-anak kayo, ang aming mga ninuno, ay talagang pinagpala. AMEA. Ayo po ba ay? Ay naku, tingnan ninyo ako, nagsasaya lang akong mag-isa. Magpapakilala ako po ay ang nanay ni Muan, ang inyong manugang. Magiging pamilya na tayo, hehe. Ganoon ba? Akala ko wala kang kamag-anak? Ito ang aking ina, walang dugong magkaugnay. At walang pagmamahal. Nga pala, gumaling na ba ang cancer mo? Oh, Hindi, manugang, huwag ninyong pakinggan ang mga sinasabi ng bata. Muan, kung hindi kita inalagaan, makakalaki ka kaya? Galing ka ba sa bato? Di ba may kontribusyon din ako sa loob ng 20 taon na to? Huwag mong kalimutan ang mga nakasama mo nang. Nasa baba ka pa lang, ngayong nakakaangat ka na. Yung kapatid kong mahal, magkasama tayong lumaki. Makadugo, yung pagsasamahan natin, kahit anong mangyari, hindi yan mababali. Lolo, yung pamilya nating Shen. Kilalang-kilala yan. Maraming gustong makipagrelasyon sa pamilya natin. Yung babaeng si Muan, sino ba talaga ang ama? Nang dinadala niyang bata? Aba, mahalaga to sa kadalisayan ng lahi nating Shen. Yung kapatid kong ito, pabigat lang sa buhay. Bilang kuya, natatakot lang ako na magamit siya ng iba. AME, tigilan mo yan. Kilala ko si Muan, tiwala ako sa kanya. Mas tiwala ako sa sarili kong mata. Ikaw, tamad ka lang. Sinisisi mo pa si Z. Aba, lolo, para lang naman, to sa ikabubuti ng pamilya natin. Yung si Z, kumuha lang ng kung sinong babae sa labas,
Papakasalan na? Nakakatawa naman yon. Mag-ingat ka sa pagsasalita. Huwag mong isipin na hindi ko alam yung mga ginagawa mo sa likod ko. Paano bigla na lang nawala ang pera sa account ng kumpanya? Tinawagan kita. Tinanong kung nasaan si Juan. Paano mo alam na uwi siya? Pati kotse ko. Paano mo na ipasok? Di ba dapat? Magpaliwanag ka. Di ko alam kung ano ang pinagsasasabi mo. At ikaw, Jiangshan. Huwag mong isipin na hindi ko alam yung mga kalokohan mong ginagawa sa likod ko. Dumating ako ngayon, gusto kong itago kay Z. Kasi gusto kong pasayahin si Lolo. Sa mahabang panahon, marami siyang tinulong sa akin. Balak ko pagkatapos ngayon, sasabihin ko na kay Z at kay Lolo ang totoo. Ngayong lahat ay nagsalita na. Mas magaan pa ang pakiramdam ko. Ziri, mahal kita. Pero, nagsinungaling din ako sa iyo. Ayokong magpakasal ng may daladalang kasalanan. Lahat ng narinig at nakita mo ngayon, totoo lahat yon. Yan na ang buong katotohanan. Ikaw na ang pumili. Hindi ko mapapatawad. Ang mga kasinungalingan mo sa akin. Bakit mo ako niloko? Akala mo ba, katulad ng iba, mahalaga sa akin ang pinagmulan mo? O ang sinasabi mong katayuan? Mahal kita. Dahil sa iyong kabaitan, katapatan, tapang at kahusayan. Kahit niloko mo ako, ginawa mo yon para sa taong pinakamahal ko. Mula ngayon, ikaw at Lolo, ang pinakamahal ko sa buhay. Hindi kita titigilang mahalin dahil lang sa panloloko mo. Sa halip, lalo pa kitang mamahalin dahil sa iyong katapatan. At lalo kitang pahahalagahan. Lolo, papakasalan ko siya. Siya lang ang pakakasalan ko. Mabuti. Napakaganda nito. Ngayon ay ang kasal ng aking apo, na si Shenzi, at ng aking manugang na si Lin Muan. Kaya sa araw na ito, ipinapahayag ko rin na ang lahat ng aking ari-arian, na may halagang bilyon-bilyon, ay ipapasa ko sa aking apo, at sa aking manugang. Matandang yan, parpareho lang naman ang mga apo. Bakit sa kanya lahat? At yang si Lin Muan, ano ba ang ginawa niya para malinlang ang matandang to? Ano? Bilyon-bilyong yaman, ibibigay sa babaeng to. Paano nangyari yon? Hindi ako naniniwala. Kahit patayin mo ako, hindi ako naniniwala. Anong pakialam kung naniniwala ka o hindi? Totoo yan. Zhao Jian, palayasin ang mga di natin kailangan dito. Opo. Sige, kayong dalawa, umalis na kayo. Alis ako ng kusa. Halika, magsalo-salo na tayo bilang pamilya. Heto, merienda. Dahan-dahan lang, ha? Ha ha ha. Maganda rin to. Kunin lahat ng damit na kasya sa aking manugang. Heto, card. Ay, black card na limitadong edisyon sa buong mundo. Huwag, Lolo. Sobra na yan. Anong sobra? Balang araw, bibilhin ko ang buong mall. At ililipat sa bahay natin. Ay, Lolo, huwag mo na akong agawan ito. Ako na ang bibili. Sich, hindi kita agawan. Pero sa susunod, yung eroplano at kotse, huwag mo rin akong agawan. Hakbang. Ipak mo na lahat to. Opo, Shenzong. Malaking brilyante, subukan mo to. Ay, tong batang to, mamimili pa. Lahat na yan, ipak mo. Sigurado po ba kayo? Lahat po ba ng alahas na to? Kasi po, ito po ay world class na mga hiyas. Ang presyo ng isa ay abot sa milyon. Sigurado na po ba kayo? Hindi ba malinaw ang sinabi ko? Lahat, yun. Ah, six po. Ito, huwag na to. Mrs., okay lang. Yan. Madali lang yan. Tong batang to, oras na para tingnan ang eroplano at kotse. Lolo, pababa ka ng boses. Baka matakot si Warner. Tama.
Nakalimutan ko mahina ang loob ng manugang ko. Tayong dalawa na lang. Mamaya, pag nanganak na siya, isasama niya ang bata, at siya ay sasakay sa eroplano para mag-ikot. Sige, desidido na yan. Nga pala, sabihan mo ng maaga ang asawa mo. Para handa siya. Narinig mo na? Tungkol sa pera, dahil alam na ninyo, hindi ko na kayo pwedeng hayaang umalis. Kasalanan ninyo to sa pagiging sakim. Bukas, Palagay ko, matagal na niyang pinlano na dayain tayo at dalhin dito sa bahay. Para patayin tayo. Mukhang 3 na ang desisyon ko. ikaw naman, Shen Xiao, kahabagan po. Hindi na po ako ulit. huwag kang mag-alala. Hindi kita pahihirapan ng ganun. Talagang kuya ko ang gumawa. Talagang tong batang to ang gumawa? Lolo, yung bagay na to, ipaubaya mo na sa akin, ikaw po. Ingatan mo ang katawan mo. Grabe ang pagkadismaya ko sa kanya. Pinaghirapan ko. Ang detalyadong plano para sa 3 pagsubok. Para patas ang laban ninyong dalawa. Pero hindi ko inakala na bago pa magsimula ang kompetisyon, nanloko na siya. Dahil dito, nawalan na siya ng 2 karapatan sa paligsahan. Isang pagsubok na lang ang natitira. Sana, mag-isip siya ng maayos. Paligsahan? Kalokohan yan. Mas mabuti pang gawin ko na lang ang lahat at tapusin silang dalawa para matapos na. Shenzi, bakit sa'yo lahat na magaganda at kayamanan? Kung hindi ko makukuha, sisirain ko na lang. Ah, nga pala. Kumusta na si Warner? Nanganak na ba siya? Lolo, huwag kang mag-alala. Araw-araw mo akong tinatanong. Nakakapanik na ako. Huwag kang mag-alala, kapag nanganak siya, ako ang unang magsasabi sa'yo. Parang panaginip lang. Ilang beses na ba akong nagising sa gabi dahil sa sobrang saya? Hahaha. Na pala. Lolo, paano nga ba kayo nagkakilala ni Warner? Ay, tadhana talaga yon. Isang taon na ang nakalipas. Lolo. Lolo, kumusta ka? Gamot. Lolo, okay ka lang. Noon, siya ang nagligtas sa akin. Si Warner ang pinakamabait na bata sa buong mundo. Ginoong Shen, ang ginang. Nawawala ang ginang. Ano? Nawawala ang ginang. Kakasabi lang sa akin ng mga katulong. Kumakain siya, tapos pumunta lang siya sa CR. Paglabas niya, wala na siya. Ano pang hinihintay ninyo? Hanapin ninyo. Kuya, bilisan mo. Ara. Ang dinadala ko sa tiyan ko ay dugo ng pamilyang Shen. E di mamatay ka na kasama ng batang yan. Kapatid ka ni Z. Paano mo nagawa to? Shenzi. Simula sa pool, anong kulang sa akin kumpara sa kanya? Bakit lagi akong inaapi at pinipigilan ng matandang yon? Ha? At binigay pa niya lahat ng pera sa iyo. Sabihin mo, anong ginawa mo sa matanda? Bakit siya sumusunod sa iyo? Kuya, pakiusap. Gusto mo ba ng pera? Tatawagan ko si Z at si Lolo.
Magkano ang gusto mo? Ibibigay nila. Perang pamilya namin yon. Bakit kailangan sumunod sa isang dayuhan? Pakinggan mo. Ngayon, ibabalik ko ang lahat ng akin. Kuya, anak ito ni Z. Basta palalayain mo ako at ang bata. Gagawin ko ang lahat. Huli na. Ano ba ang ginawa ninyo noon, ha? Ngayon, ibabawi ko ang lahat ng akin. Mamatay ka na. Tulong! Shen Zixia. Bitawan mo siya. Shenzi, tamang-tama ang dating mo. Ngayon, ikaw. Ang asawa mo. At ang anak mo. Lahat kayo ay mamamatay. Huwag. Kuya. Hindi mo ba gusto ang lahat ng kay Shen? Ibinibigay ko sa'yo. Salita lang, ano ang paniniwalaan ko? Ang kontratang iyon, inihanda ko na. Pirmahan mo ito ngayon. Ang lahat ng kay Shen Group ay magiging akin na. Huwag mong pirmahan. Shenzi, niloloko kita. Sapat na ba ito? Kay Shen na ito sa'yo, bitawan mo na siya. Shenzi, kung ngayon, pipiliin mo sa dalawa. Ang asawa mo ba ang pipiliin mo? O ang anak mo? Kuya, Z, huwag mo akong intindihin, piliin ang bata. palitan mo ako sa kanila, ako na lang ang mamatay. Sage, kunin mo ang pamalo at sirain mo ang sarili mo. Huwag. Ngayon, nasiyahan ka na ba? Halika. Gumapang ka rito. Dito. Bilisan mo. Z. Bitawan mo siya. Hindi ba't napakadali naman para sa iyo? Sasabihin ko sa iyo. Ngayon, ipapapanood ko sa iyo ang tatlo niya. Pumunta ka sa tatlo. Z. Huwag. Tulong. Tumigil ka. Bitawan mo. Ayos ka lang ba? Dalhin niyo siya. Bitawan niyo ako. Tingnan mo kung anong itsura ko. Medyo magulo pa rito, Ginoo. Sage, huwag nang umiyak, huwag nang umiyak. Aray. Tingnan natin ang ating Bobby, nag-aalala ang Bobby, aray, 666. Sage na, mabait. Picture.
tingnan nyo kayo, si Daddy ang hindi sumusunod. Ama ba? Huwag nang umiyak, huwag nang umiyak. Huwag nang umiyak. Sige, mga kaibigan, tingnan dito. Sex na, 3-2-1, cheese.